Rosita's POV. Pagkatapos kong isukat ang halos di ko na mabilang ng mga damit, blouse, dress, sandals, shoes, ako na rin ang kusang sumuko dahil sa pagod. Feeling ko pinaparusahan ako nitong si Sir Carson eh. Di niya naman sinabi sa akin na halos buong laman ng store pala ang ipapasukat nila sa akin. Ma'am, ayaw niyo na po ba? May last batch pa po sana. Narinig kong wika ng staff sa akin. Kung kanina nag-iisa lang siya, ngayon 5 na sila. Ayos na po yun. Ang dami na eh. Next time na lang siguro ulit dahil baka naiinip ng mga kasama ko. Sagot ko sa kanila at akmang lalabas sa sana ako nang pigilan ako ng isa sa kanila. Last na lang po talaga to ma'am. Palitan nyo na po ang damit ninyo. Ito na lang po ang isuot nyo tapos ayusin natin ang buhok mo para mas lalo po kayong gumanda. Nakangiting wika sa akin na talagang hinawakan pa ako sa braso. Hindi lang ako makalabas. Wala akong choice kundi ang tumango na lamang. May magagawa pa ba ako? Wala na eh. Ito na lang po ma'am. Ito na lang po isuot ninyo. Excited na wika sa akin isa sa mga staff at inabot niya sa akin ang isang kulay pink na dress. Naisukat ko na yun kanina at lagpas tuhod siya. Magaan sa katawan at nagustuhan ko rin. Dali-dali akong pumasok sa loob ng fitting room. Ang fitting room na hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong naglabas-pasok. Di ko na nga maiwasan ang muling pagguhit na masiyang ngiti sa labi ko nang bumagay sa akin ang suot kong dress. Parang sinukat sa aking katawan at nagbuka din yata akong mamahalin. Umikot-ikot pa ako sa harap ng salamin bago nagpa siyang lumabas. Naabutan ko pang ilan sa mga staff na nagkakatuwaan habang tinutupi ang mga damit na nasukat ko kani-kanina lang. Nilalagay nila yon sa isang paper bag kaya di ko na lang pinagtuunan pa ng pansin. Ang gusto ko lang ng mga sandaling ito ay ang makalabas na at mapuntahan si Sir Carson. Wow! Bagay talaga sa iyo, ma'am. Itong sandals na tong gamitin niyo po. Masiyang wika ng staff at siya na mismong umupo at nagkubad na ang suot kong tsinelas para ipalit ang sandals na gusto niyang ipasuot sa akin. Inayaat ko na lang kesa naman magtagal pa ako sa silid na to. Tiyak na iinip na kakaintay sa akin si Sir Carson. Pagkalabas ko sa tinatawag nilang VIP room, kaagad kong hinagilap ng tingin si Sir Carson. Kaagad kong napansin na may kausap na tong babae habang wala sa tabi niya si Sir Jiho. Sa sobrang pag-aalalang nararamdaman ko, mabilis ako naglakad palapit sa kanila at napahinto ulit na marinig ko ang pangalan na binanggit ni Sir Carson. Di na kita kailangan pa sa buhay ko, Valerie. Wala nang dahilan pa para magpakita ka ulit. Tinig kong sambit ni Sir Carson. Baka sa kanyang boses ang sobrang lungkot, kaya't parang tinutusok ng libo-libong karayom ang puso ko dahil sa narinig ko mula sa kanya. I'm sorry, Carson. Alam ko nagkamali ako. Patawarin mo ako sa hindi ko pagsipot sa kasal natin. Pinagsisihan ko ng lahat. Lalo na nang malaman kong nangyari sa'yo. Hayaan mo naman sana na muli ako makabawi sa'yo, please. Nakikiusap na sagot ni Valerie. Kahit na nakatalikod siya sa akin, alam kong wala akong panama kung gandang pag-uusapan. Hindi na kita kailangan pa sa buhay ko, kaya umalis ka na. Baka makita ka pa ng kasama ko at magselos pa siya sa'yo. Umalis ka na at ayoko makita ka kahit kailan. Salitang namatawi sa labi ni Sir Carson na naging hudyat para tuluyan ko silang lapitan. Walang mas mahalaga sa akin kundi ang kagustuhan ng amo ko. Pero since narinig ko mula sa kanyang bibig na ayaw niya na makausap si Valerie, may dahilan na para i-interrupt ko ang pag-uusap nila. Tapos na ako magsukat. Uuwi na ba tayo? Kaagad kong bigkas habang naglalakad palapit sa kanila. Nagulat pa ako dahil kaagad gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi ni Sir Carson habang titig na titig siya sa akin. Sinipat pa ako nito ng tingin mula ulo hanggang paa habang bakas sa mata niya ang paghanga. Para tuloy akong biglang nawala sa sarili ko, di malaman ko anong gagawin. Oh, here she is, my fiancée, Rosita. Narinig kong bigkas ni Sir Carson habang may masiyang ngiting nakaguhit sa kanyang labi. Nilahad niya pa ang kamay sa gawi ko at tula sa sarili, tinanggap ko yon. Di naman nakaligtas sa paningin ko ang gulat na rumihistro sa mga mata ni Valerie nang tuluyan ko ng matitigan ang kanyang mukha. Parang gusto ko pang manliit sa sarili ko. Ang ganda niya kasi talaga eh. Walang-wala ako sa kalingkingan niya. Carson, are you kidding me? Fiancé mo? May fiancé ka na? Bakas ang sobrang gulat sa ekspresyon ng mukha ni Valerie habang sinasabi ang katagang iyon. Parang gusto kong matawa sa itsura niya. Namumutla siya at kita ko ang paguyom ng kamuon niya. Pero bakit?
Huwag niyang sabihin na nasasaktan siya, sa kaalamang tuluyan na nga siyang nakalimutan ng amo ko. Ba't parang nagulat ka yata? Di ba kapanipaniwala na tuluyan na kitang tinapon sa buhay ko? Valerie, life must go on. Iniwan mo ako sa mismong araw ng kasal natin. Napahiya ako na aksidente at hanggang ngayon, di ko alam kung babalik pa ba sa dating lahat-lahat sa akin. Pagkatapos, di ko ba deserve na magmahal ulit para sumaya naman ako? Mahinahong wika ni Sir Carson at lalo pang hinigpitan ng pagkakahawak sa aking kamay. Di ko naman malaman kung anong ire-react ko. Hindi ko alam pero parang pinipiga ang puso ko sa isiping ginawa akong panakipbutas ni Sir Carson ngayong araw. Kung totoo siguro ang sinasabi niya ngayon na ako ang mahal niya, baka ako ng pinakamasayang babae sa buong mundo. Masakit palang ganito. Sa bagay, sino ba naman ako para umasa na magugustuhan ako ng kagaya ni Sir Carson? Isang hamak na katulong lamang ako at kaya nasa tabi niya ako ngayon dahil kailangan niyang serbisyo ko. Hindi ko dapat hinahayaan ang sarili ko na tuluyang mahulog sa kanya. Impossible! Carson, nangako ka sa akin, ako lang mamahalin mo. Pero bakit ang bilis mo naman yatang nakakita na ipapalit sa akin? Puno ng hinanakit ang boses ni Valerie. Habang sinasabi ang katagang iyon, may ilang butil din ng luhang nakikita kong nagbabadyang pumatak sa kanyang mga mata. Hindi ko maintindihan. Bakit siya nasasaktan ngayon? Kung siya naman na unang tumalikod sa relasyon nilang dalawa ni Sir Carson. Impossible? Valerie, walang imposible kung mahal mo isang tao. Alam mo bang sa kabila ng mga nangyari, nagpapasalamat pa rin ako sa mga nangyari? Dahil di ko akalaing makakahanap pa pala ako ulit ng babaeng mamahalin ko ng sobra. At higit pa sa pagmamahal na binigay ko sa'yo noon. Isang babaeng karapat-dapat mahalin at ipagmalaki sa kahit kanino? Sagot naman ni Sir Carson at masuyo ko nitong tinitigan. Di naman ako nakaimig. Pinaghalong damdamin ang biglang lumukob sa bukong pagkatao. Natutuwa ako na nalulungkot na ewan. Basta hindi ko maintindihan. Hindi totoo yan? Galit ka lang kaya mo nasabi tungkol sa bagay na yan. Carson, alam kong malaki ang pagkakamaling nagawa ko sa'yo, pero alam ko, hindi pa huli ang lahat sa atin. Nandito na ako. Nagbalik na tanda na akong pagsilbihan ka, dahil alam kong kasalanan kong lahat kung bakit nasa ganyang kalagayan ka ngayon. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Umiiyak na bigkas nito. Di ko naman maiwasan mapatitig kay Sir Carson. Parang nadudurog ang puso ko na mapansin ko. Titig din to kay Valerie. Sa bagay, hindi ganon kabilis kalimutan ang pinagsamahan nila. Kahit na pagbali-balik na rin man ang mundo, alam ko, mahal pa rin ni Sir Carson tong si Valerie. Hindi siya magsasayang ng oras na kausapin to kung hindi niya na to mahal. Hindi niya na sana to kakausapin kung wala nang halaga sa kanyang babaeng to. Hindi talaga pwede. Kung ano bang nararamdaman ko ngayon, kung nasasaktan man ako sa mga nasaksihan ko ngayon, kasalanan ko rin yata. Hinayaan kong sarili kong mahulog ako sa kanya. Hindi ako bagay kay Sir Carson. Amo ko siya at katulong niya ako at hindi po pwedeng maging kami. Tapos ka na bang mag-shopping, sweetheart? Akmang babawin ko na sana ang kamay ko na maigpit na hawak ni Sir Carson nang bigla itong tumingala sa akin at buong tamis akong initian. Nagawa niya pa akong tawaging sweetheart na siyang labis kong kinagulat. Gayunpaman alam kong walang dahilan para kiligin. Palabas lang lahat ng to. Walang katotohanan at gusto niya lang papaniwalain si Valerie na may iba na siya. Ha? Oo, tapos na? Sagot ko sa kanya. Isang mahinang pagtawa naging sagot nito sa akin, sabay ng pagdampi ng labi niya sa aking kamay. Sa gulat ko, nakablot ko tuloy ang kamay ko na mahigpit niyang hawak na siyang dahilan at nabitawan niya yon. Okay, fine. I think tapos na nilang compute kung magkano dapat natin bayaran. Nakangiti nitong sagot at sinenya ng isa sa mga staff na malapit sa amin. Tinanong niya kung tapos na bang i-punch ang mga damit na nagustuhan ko, kasabay ng pag-abot niya dito din ng kanyang card. Wala ka na bang ibang nagustuhan? Baka may nakaligtaan ka pa. Sabihin mo lang dahil magiging abala na tayo simula next week. Matatagalan ulit bago tayo makabalik dito sa mall. Muling wika nito gamit ang malambing niyang boses. Kaagad naman akong umiling. Kung sa aktingan di talaga ako siguro papasa. Sa mga kilos ko ngayon, hindi malabong mahalata ni Valerie na nagkukunwari lang si Sir Carson. Na kapag-alaga lang ako ni Sir Carson at walang espesyal na namamagitan sa aming dalawa. Ayos na. Sakto na lahat yun.
Sagot ko pero wala akong ideya kung alin ba ang mga sinukat ko kanina ang bibilin niya. Basta niya na lang kasi binigay ang card niya sa isa sa mga staff and then umalis na. Muli ako napatingin kay Valerie. Mukhang wala tong balak na umalis pero wala na sa kanya ang atensyon ni Sir Carson. Parang ang gusto niya pa na makipag-usap pero di na siya pinapansin ng amo ko. Mabuti na rin yon. Salawahan naman kasi ang Valerie na to. At kung ako kay Sir Carson, iiwasan niya nang magpauto sa babaeng to. Sumama na pala sa ibang lalaki. Tapos ang kapal na mukha niya para bumalik. Naputo lang ang pagmumuni-muni ko nang muli, bumalik ang staff na inabutan ni Sir Carson kanina ng card niya. Muli nitong inabot sa amo kong card kasama ng isang mahabang resibo. Puro ng pagtataka ko na patitig kay Sir Carson habang iting-iti din tong nakatitig sa akin. Ilang saglit din magkahinang ang aming mga paningin, kasabay na malakas sa pagtibok ng puso ko. Di na sumabay si Sir Gio sa amin pa uwi. May dadaanan pa raw kasi ito at bibisita na lang daw ulit sa bahay kapag may free time siya. Nagpasalamat naman si Sir Carson sa kanyang pinsan dahil sa time na ibinigay sa kanya. Sakay ng kotse, tahimik ako sa tabi ni Sir Carson. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala dahil halos mapuno ang kotse yon sa dami ng mga pinamili ni Sir Carson. Actually, di naman para sa kanya mga yon, kundi para sa akin. Huli na malaman ko na ang lahat pala ng sinukat ko kanina ng mga damit na kasya sa akin ay inihihiwalay ng mga staff. Kaya pala ang dami nilang nag-assist. Kaya pala masayang masaya sila dahil halos ubusin na ni Sir Carson ang laman ng butik nila. Gustuhin ko mang umalma pero tapos na. Nabayaran niya na pala at kaya pala sobrang haba ng resibo dahil sa dami ng mga items na binili niya. Hindi ko akalain na kayang gumastos ng ganon kalaki ni Sir Carson para sa akin isang hamak na tagapag-alaga niya lang. Feeling ko tuloy napaka-special ko. Di nga nakaligtas sa paningin ko ang inggit sa mga mata ni Valerie kanina habang isa-isang nilalabas sa shop ang mga paper bags na naglalaman ng mga pinamili ni Sir Carson para sa akin. Nagsisisi na siguro talaga ang bruha sa ginawa niyang pag-iwan kay Sir Carson sa mismong araw ng kanilang kasal. Sa bagay, totoo yata talaga ang chismis sa akin ni Manang. Materialistic daw talaga ang babaeng iyon. Mahilig magpabili ng kung ano-ano at parang ginawang sugar daddy ang gwapong si Sir Carson. Ang lubos na bumabagabag sa isipan ko ay kung ano na lang iisipin nila Madam Juliana at Sir Cairo. Sa dami nitong ipinang-shopping sa akin ni Sir Carson, tiyak na malalaman nila at natatakot ako baka magalit sila sa akin. Baka kasi mag-isip sila na masama eh. Ayoko pa naman ng ganon. Pinanganak akong mahirap, pero hindi ako materialistic na tao. Marunong akong makontento sa mga bagay-bagay. Hey, ano nangyari sa'yo? Bakit sobrang tahimik mo yata ngayon? Parang di ka naman dating ganyan na. Napukaw lang ako sa aking pagmumuni-muni nang marinig kong nagsalita si Sir Carson. Di ko tuloy maiwasan mapabuntong hininga, sabay titig sa kanya. Bakit nagawa mo yun? Bakit mo ako binamili ng maraming gamit? Tanong ko. Isang malakas sa tawa ang narinig ko mula sa kanya. Masuyo kong tinitigan kasabay ng marahang pagpisil niya sa magkabilaan kong pisngi gamit ng dalawa niyang kamay. Ilang saglit din akong natigilan dahil sa kanyang ginawa. Nakakatuwa ka talaga, Rosita. Ikaw na nga tong pinag-shopping. Ikaw pa tong parang problemado. Bakit di mo ba nagustuhan ang mga nabilik mo sa shop na yon? Nakangiti nitong tanong sa akin. At bahagya ako na kaya nga na maluwag ng sa wakas, binitawan niya rin na magkabilaan kong pisngi. Hindi naman sa ganun. Nagulat lang ako. Ang mahal kaya ng mga damit na yon, tsaka imposibleng magamit ko naman ang lahat ng yun, no? Nakalabi kong sagot sa kanya. Bakit naman hindi mo magagamit? Preferred mo bang magkubad kapag tayong dalawa lang magkasama sa loob ng kwarto? Nakangiti nitong tanong sa akin. Kagad namang nanlaki ang mata ko nang ma-realize ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang bastos mo? Di ko maiwasang bigkas. Imbes magalit to sa sinabi ko, lalo tong natawa. Takang-taka tuloy akong napatitig sa kanya. Ano na naman to? Bakit ang saya-saya niya na naman yata? Hindi naman siguro dahil kay Valerie dahil halos ipagtabuyan niya yun kanina. Pero para kanino ang tuwa sa mga mata niya na nakikita ko ngayon? Anong bastos? Ikaw ha, wala pa akong ginawa para sabihan mo ako ng ganyan. Tatawa-tawa pa rin itong sagot sa akin. Di ako nakaimik dahil sa pinaghalong damdamin na kagad lumukob sa bukong pagkatao. Don't worry.
Ikakaltas ko na lang sa sahod mo lahat na naggastos natin ngayong araw? Tama. Ganyan na lang gagawin ko, total naman. Parang di ka masaya sa mga regalong binigay ko sa'yo eh. Simpleng pasalamat wala ako narinig sa'yo. Bagkus parang galit ka pa yata eh. Muling wika nito na kagad na kinalaki ng mga mata ko. Sa sobrang mahal ng mga damit na binili niya sa akin, malabong mabayaran ko siya kaagad. Isa pa, bakit niya pinapabayaran? Kaya hindi ko naman alam na gusto niya palang bilhin lahat para ibigay sa akin. Bakit may kakaltas? Hindi ko naman sinabi sing bayaran mo mga yan eh. Naghihimotok kong sagot. Tinaasan na ako nito ng kilay habang seryoso na akong tinitigan. Wala kang planong bayaran ako? Tanong nito. Kaagad akong umiling. Pwede bang isoli natin ang mga yan? Tanong ko at kaagad tong umiling. Bawal. No return, no exchange policy sila. Sagot nito. Di ko maiwasan makaramdam ng lungkot. Pero kung ayaw mo na may kaltas ang sahod mo, pwede mo naman akong bayaran. Sa ibang paraan. Nang bibiti na muling wika nito. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya. Kiss lang at quits na tayo. Tanong nito na lalong kinalaki ng mga mata ko. Pati yata butas ng ilong ko. Kidding! Ikaw talaga hindi kita maintindihan. Masyado kang seryoso nitong mga nakarang oras. Ano bang nangyari sa'yo? Natatawa na naman nitong wika sa akin. Di naman ako makapaniwalang napatitig sa kanya. Talaga lang ha? Marunong na siyang magbiro ngayon. Napapadalas na rin ang kanyang pagtawa. Eh di magandang senyales talaga to na magiging mabait na siya. Grabe naman, kinabahan talaga ako. Akala ko talaga sisingilin niya ako eh. Mabuti na lang, biro lang lahat. Dalula din naman akong pambayad at isa pa, hindi ko kaya magbenta ng kiss, no? Hindi ba talaga? Pero ilang beses na ba akong nahalikan ni Sir Carson? Hindi nga halik eh, kundi lapa talaga ang ginawa niya sa akin dahil hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang labi niya sa labi ko. Feeling ko nga hanggang pagtulog ko, mapapanaginipan ko pa rin eh. Sa isiping yon, parang gusto ko na namang kaltukan ang sarili ko. Kung san na naman kasi nakaharating ang isipan ko eh. Ang halay kong minsan. Hindi ako to eh. Lintik na halik yun. Dahil doon biglang nagulong ang sistema ko. Kinabahan naman ako doon. Buti na lang binawi niyo, kung hindi, kayo po talaga magsusot ng mga damit na yan. Pabiro ko naman sagot sa kanya. Napansin kong kaagad na nawala ang ngiti nito at seryoso kong tinitigan. Anong sabi mo? Ako ang magsusot? Anong palagay mo sa akin, bading? Tanong nito. Di ko na napigilan pang mapahagalpak ng tawa. Sa totoo lang, di naman yun ang ibig kong sabihin. Hindi po. Di naman sa ganon, saka porket nagsusuot ng damit pang babae ang isang lalaki, bading na kaagad? Di pwedeng trip-trip lang? Sagot ko naman. Lalo naman sumeryosong kanyang mukha. Di na rin ito sumagot pa kaya't nanahimik na rin ako. Pikunin pala eh. Napakalit na bagay na pipikon ka agad siya. Haist, parang gusto ko na naman tuloy kabahan. Halos 1 oras din ang ginugol namin sa daan bago kami nakarating ng bahay. Sobrang traffic din kasi kahit ang ending. Madalim na nang dumating kami ng bahay at bago pa na ibaba ng kotse si Sir Carson, napansin kagad namin ang presensya ni na Madam Juliana at Sir Cairo. Parehong may ngiti sa labi at naghalikan pa nga sa pisngi ang kanilang anak na si Sir Carson. Oh, come on guys. Malaki na ako para sa ganyang pa-welcome ninyo. Angel ni Sir Carson. Di yata masaya sa pagkiss ng mga magulang kaya nagrereklamo na naman. Pero kung makakiss sa akin, kala mo wala nang bukas. Aba, maarte ka na ngayon ha? Bakit? Sino nang gusto mo mag-kiss sa'yo? Di ba pwedeng i-kiss ka namin lalo't masaya kami dahil sa wakas nagwa mo ring lumabas at mamasyal? Sagot naman ni Madam Juliana. May tonong pagmamaldita ang boses nito at imbes mag-alala ko, hindi ko maiwasan ang pagguhit ng ngiti sa labi ko. Dahil alam ko naman sa sarili ko na hindi para sa akin ang pagmamaldita niya eh. Para yan kay Sir Carson at buti nga sa kanya. Di naman sa ganon, Mom. Feeling ko kasi turing nyo sa akin eh, parang 7 years old pa rin eh. Malaki na ako and soon bubuo na rin ako ng sarili kong pamilya at bibigyan ko kayo ng maraming apo. Angal pa rin ni Sir Carson. Nagulat man sa sinabi ng amo ko pero di rin nakaligtas sa paningin ko kung paano nagkatinginan na makahulugan si na Madam at Sir. Siguro para kay Valerie ang mga salitang binitawan ni Sir. Nagkita na sila at baka willing siguro siya na patawarin ang hitad na yun. Pero bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit parang sumisikip ang puso ko? Bakit parang masakit sa kalooban? Haist,
Siguro ayoko lang sa Valerie na yon dahil siyang dahilan kaya na-aksidente si Sir. Masyado lang ako naawa kay Sir Carson kaya hanggat maaari, ayoko na rin sanang magkabalikan sila. Pero yun ba talagang dahilan? Tsaka anong pake ko kung sakaling magkabalikan man sila? Wala naman talaga, di ba? Nandito ako sa bahay na to para pagsilbihan siya at di dapat pakialaman ang love life niya. So, saan kayo nakarating? Nag-enjoy ba kayong dalawa? Kung di pa ako tinanong ni Madam, hindi pa ako magigising sa malalim na naman pag-iisip. Di ko alam kung ba't nakakaramdam ako ng ganito. Nalulungkot ako sa isang bagay na hindi naman mawari. Ha? Opo. Kasama po namin si Sir Gio kanina, Madam. Nauutal kong sagot. Muling gumuhit ang masayang ngiti sa labi ni Madam Juliana at napatango-tango. Yup. At pinag-shopping ko rin sa Ella pero hanggang ngayon, never pa ako nakarinig ng pasasalamat mula sa kanya. Parang kasalanan ko pa po kung bakit ko siya binili ng maraming mga gamit. Sabat naman ni Sir Carson. Parang gusto ko tuloy munang umalis sa harapan nila dahil sa naramdamang pagkapahiya. Pati ba naman yun, kailangan pang sabihin sa mga magulang niya. Porket hindi ako nagpapasalamat, hindi na kagad ako masaya sa mga bigay niya. Ang saklap naman. Grabe siya. Ang sama na ugali. Talaga. Mabuti naman at pinag-shopping mo si Rosita. Ang tagal ka na nga niyang inaalagaan. Hindi mo man lang siya naisip bigyan ng regalo? Nakangiting sagot ni Madam. Taliwas sa inaasahan ko ang naging reaksyon niya. Para namang masaya pa siya na gumastos ang anak niya para sa akin. Ganito ba talaga kabait ang pamilyang to? Ang swerte ko pala talaga dahil nagkaroon ako ng amo kagaya nila. Mom, ang dami pang sinabi. Ayan na nga binilhan ko na siya. Bumawi na nga ako Kaya sana mahanapan niyo kagad ako na magaling na taong makakatulong sa akin para makalakad ulit. Magaling na therapist actually dahil nakausap ko si Dr. Mendez kanina at sinabi niya pa sa akin na siya na raw ang bahala mag-monitor sa bawat session ko. Sagot naman ni Sir Carson sa kanyang ina. Of course, may nahanap na kami. Pipirma na lang siya ng contract at next week mismo mag-uumpisa na siya. Kailangan niya rin kasing pag-aralan ng kondisyon mo bago siya gagawa ng mga hakbang. Kailangan din kasi nilang mag-usap ng doktor mo kaya naman next week ang pinaka-ideal na araw para makapag-umpisa na. Nakangiting sagot naman ni Madam sa kanyang anak. Wala pa man, sobrang excited na ako. Naniniwala ko magiging successful ang lahat at makakalakad ulit sa Sir Carson.